Nang makalabas sa Zenaya sa Anderson's Hotel ay agad na sinalubong siya ni Joaquin. Katabi nito si Butler James na prenteng nakatayo at naghihintay. Napangiti si Zenaya nang makita si Joaquin na prenteng nakaupo sa wheelchair nito. Seryoso tong nakatingin sa kanya kung kaya't medyo nakakaramdam siya ng pagkailang. Nakasuot siya ngayon ng isang puting dress kung kaya't nangingibabaw ang makinis at maputi niyang kutis. Sa sandaling yon nasisikatan ng araw si Zenaya kung kaya't litaw na litaw ang kagandahan niya. Halos lahat ng naroon ay nagsitinginan sa dalaga. Nang makalapit siya kay Joaquin ay kagad na nagsalita ang binata. "Such a goddess," bulong nito sapat nang marinig niya. Napangisi si Butler James nang marinig ang sinabi ng amo nito. "Binobola mo lang ata ako eh," natatawang sagot ni Zenaya kay Joaquin, ngunit umiling lamang ang binata. "No, sobrang ganda mo ngayon babe. Wala nang masihigit pa sa kagandahan mo." Uminit ang pisngi ni Zenaya. "Ikaw rin, napakagwapo mo sa suot mong suit. Sobrang gwapo na mapapangasawa ko." Hindi na nag-aksaya pa ang dalawa at pumasok na sa kotse. Habang nasa biyahe sila, hindi naman mapigilan ni Joaquin ang magtanong. Did you bring your birth certificate and ID?" "Yap, nasa bag ko." Kinuha naman ni Zenaya ang bag niya at binuksan niya para hanapin ang mga papers. Binigyan niya yon kay Joaquin. "Here, I will let you keep it." Napahinga ng maluwag si Joaquin kaya natawa ng mahina si Zenaya. "Do you think I'll be back out?" Tanong ni Zenaya sa binata. "Hindi naman, baka kasi nakalimutan mo lang. Pwede pa naman nating balikan since malapit pa naman tayo sa hotel." Palusot ng binata kaya napailing na lamang si Zenaya at hindi na nagsalita pa. Nang makababa sila sa simbahan ay nakahanda ng pari doon at naghihintay sa kanila. Tanging si Butler James lamang ang witness sa kasal na yon at ang mga taong nagdadasal sa loob. Napangiti si Zenaya sa nakita. It was an old church. Para silang bumalik sa sinaunang panahon. Nang makapasok sila, lahat ng tao sa loob ay nagsitinginan sa kanila. Rinig na rinig nila ang bulong-bulungan ng iba. "Sobrang ganda naman ng babaeng yan. Ikakasal ba sila? Bakit nakasuot ang baldadong lalaki na yon? Hindi kaya siya ang groom? Napakaswerte naman ang lalaki dahil kahit na may pagkukulang ay tinanggap pa rin to ng dalaga. Kung ako niyan, maghahanap na lang ako ng iba. Parang naghanap lang ako niyan ng aalagain eh. Hoy, tumigil nga kayo. Nasa simbahan kayo at baka nakakalimutan nyo. Puro chismis ang inaatupag nyo. Lumabas na nga lang kayo't baka masunog pang kaluluwa nyo dito. Dahil sa mga ugali nyo." Inis na si Tana isang matandang katabi ng dalawang babaeng nagchichismisan. Rinig na rinig ni Joaquin ang sinabi ng dalawa kung kaya tumigpit ang hawak niya sa armrest ng kanyang wheelchair. Kahit pala sa simbahan ay may nagchichismisan pa rin. Wala na talagang pinipiling lugar ang mga marites. Kahit saan na lang hindi na nahiya sa Diyos, nakaharap lang nila. Naramdaman ni Joaquin ang malambot na kamay ni Zenaya na nakapatong sa kanyang nanginginig na kamay. Napalingon siya kay Zenaya na nakangiti. "Halika na babe, hinihintay na tayo ni Father." Sa sandaling yon iniwalang agam-agam sa kanyang puso at nagpatuloy ang seremonyas. Doon ay nagpirma sila ng kanilang marriage certificate at nagpalitan din ng vows at singsing. Ilang minuto rin at natapos at masaya silang lumabas. Binati rin sila ng mga tao sa loob kung kaya't labis silang nagpasalamat sa mga tao. Hawak-hawak ni Zenaya ang isang certificate kung saan na nagpapatunay na ikinasal sila ni Joaquin mismo ngayong araw. "Paano ba yan, Mr. Anderson? Tuluyan ka na nakakulong sa akin ngayon." Wika ni Zenaya habang tinitignan ang marriage certificate nilang dalawa. Natawa naman ang binata sa kapilyahan ni Zenaya. Saka napailing. Maya-maya ay nakaisip ng idea sa Zenaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang kumuha ng picture nito at pinakiusapan si Butler James na kuhanan sila ng litrato ni Joaquin. Nang matapos silang mag-pose, gumuhit ang ngiti sa labi ni Joaquin saka nagtanong kay Zenaya. "Pwede mo bang isend ang picture sa akin?" Malugod na sinunod ni Zenaya ang sinabi ni Joaquin at sinend ang picture nila. "Bakit ka pala humingi ng copy?" Tanong ni Zenaya at napatingin kay Joaquin. Nakasalukuyang kinakalikot ang cellphone nito.
Nang matapos, ipinakita ng binata ang screen. Napangisi si Sinaya sa ipinakita ng binata. Ginawa pala nitong wallpaper at lock screen ang kanilang larawan. And also, I will post this on my account. Nang maipost ni Joaquin ang picture nila ni Zenaya at marriage contract din nila ay samot-saring mga comments at reactions ang natanggap niya. Ito ang kauna-unahang post ni Joaquin kung kaya't sobrang naging issue yon sa madla, lalo na't ikinasal ito sa isang maganda at sexing babae. Mayfie. What the F? Ikinasal na si Mr. Kit Joaquin Anderson? At sino naman tong babaeng to? Hindi ba't ikakasal ang binata sa panganin na anak ng mga Santiles? Ano nangyari? Na-postpone na ba? Cheryl. Hala, kaya pala pilit na binabagsak ni Mr. Anderson ang pamilyang Santiles dahil ayaw nito sa anak nila at iba pala ang gusto. What a shocking revelation. Kawawa naman ang panganin na anak ng mga Santiles. Hindi ko naman masisisi si Mr. Anderson. Mas pipiliin ko rin naman ang ganitong klaseng babae kaysa sa babaeng galing probinsya. Aileen. Wait, nagbabasa ba kayo? Nakatag ang account ni Zenaya Santiles sa post ni Mr. Anderson. Hindi ko ma-stalk ang account kasi naka-private to. Pero si Zenaya Santiles ang nga bang kasama ni Mr. Anderson? OMG, ang ganda niya in fairness. Bagay na bagay sila. Sharon Fujita. Akala ko ba nakakancel ng kasal nila? Naku, this is a big revelation. I must send this to our group chat. Maganda si Zenaya in fairness. How come na nasabi ng kapatid niya na sakto lang ang ganda nito? Nela. Tama ka dyan, Sharon. Sakto lang? Napakaganda ng babaeng nasa picture. Baka nainggit lang ang marigold na yon kasi mas magandang ate niya sa kanya. Ling. Tama kayo. Malayong malayo nga si Marigold kay Zenaya. Itong si Zenaya ay Diyosa. Si Marigold naman ay parang basura. Ngayon lang ako nakakita ng isang kapatid na grabe kumanira sa kapatid niya. Parang hindi kadugo, kadiri. Samot-saring comment ang naroon sa post ni Joaquin. Halos lahat ay binati ang dalawa. Ang iba naman ay tungkol sa Diyosang si Zenaya at pambabash kay Marigold dahil sa pinapakalat nitong kasinungalingan sa madla. Nang maipost ni Joaquin ang status nito ay kasalukuyang naroon sa bar si Marigold kasama ang mga kaibigan niya. Nagse-celebrate kasi sila ng birthday ng kanyang kaibigan na si Dory. They were dancing and singing when suddenly one of her friends shouted, "Oh my God! Is this really true? Is this really true? Ikinasal na si Kit Joaquin, the hottest guy in our town." Tilin ni Mabs, isa sa kaibigan ni Marigold. Mabilis naman ang pagkilos ni Marigold. Kinuha niya ang cellphone ni Mabs sa katinitigan. Kitang-kita niya sa litratong ate Zenaya niya kasama si Kit Joaquin. Pinakita pa ng dalawa ang singsing na suot nila saka malaki ang ngiti sa kamera. Para silang in love talaga. Humigpit ang hawak ni Marigold sa cellphone kung kaya't napansin to ng isa pa nilang kaibigan na si Cyclops. Marigold, galit ka ba? Grabe ka namang makahawak sa cellphone ni Mabs Galit na galit te? Tanong ni Cyclops kung saan kaya't mabilis na hinablot ni Mabs ang phone nito sa dalaga. Ano ka ba naman Marigold? Hindi ka nag-iingat? iPhone 16 Pro Max pa naman to. Kakabili ko lang kahapon. Fully paid in cash. 1 terabyte and built-in aircon and solar panel. Inis na sabi ni Mabs sa kaibigan. Napaismid si Marigold dahil sa sinabi ng kaibigan. Kaya ko namang palitan yan kung yan ang pinoproblema mo. Anyway, balik tayo sa topic. Kung kasal na si Kit Anderson, sino naman tong babaeng kinasal sa kanya? Pag-iiba ng topic ni Cherry. Biglang nagsilingunan ng grupo kay Cherry kung kaya't nawalang atensyon ng mga dalaga kay Mabs at Marigold. Si Zenaya Santiles nakatag kung kaya't sa kapatid ni Marigold na ikasalang binata. Grabe! May isang babae na naman ang nakaahon sa kahirapan. Sagot naman ni Starla sa lahat kung kaya't nagsitanguan at nagtawanan ng lahat. Hindi naman umimik si Marigold upang ipagtanggol ang kapatid, bagkus nasisiyahan pa nga ang dalaga. Napahawak ng baba ang birthday celebrant na si Dory. Kung si Miss Sinaya nga yan, naalala kong sabi sa atin ni Marigold na sobrang pangit ng kapatid mo. Pangit ba to sa inyo girls? Isa-isang tumingin ang mga kababaihan sa cellphone ni Dory. Zoom in pa ng babae ang larawan kung kaya't mas nakita pang kagandahan ni Zenaya doon. Oh my God! That means una pa lang ay nagsinungaling na sa atin si Marigold.
Saad ni Margaret saka napatakip ng bibig. Wala namang masabi si Marigold, umintang kanyang pisngi dahil sa sobrang kahiyang nararamdaman. Gusto niyang ipaglaban ng sarili pero paano? Huling-huli ng paninirang ginawa niya sa atin niya ng mga kaibigan niya. Ay, kung alam niya lang nung una siyang pumunta rito sa Maynila, hindi naman talaga siya kagad. Nonsense! Nagulat ang lahat nang marinig ang sigaw sa hindi kalayuan. It was Luke and Thunder who was actually listening to them kanina pa. Ayaw na sana nilang patulan ng grupo, ngunit nang marinig nilang palusot na naman ni Marigold ay agad silang lumapit. Gulat na gulat ang lahat dahil naroon na sa table nila si Luke at Thunder, isa sa mga mayayaman at hot boys sa kanilang lugar. Agad na nagsiyukuan ng mga babae na makita ang dalawang binata at binati sila ng magalang. Sino ang nagsabi na pangit ang sister-in-law ko? Hindi pangit ang napangasawa ng kuya ko, kung hindi isang diyosa. Kaya wala kayong karapatang kutsa-kutsain siya, kung hindi mananagot kayong lahat sa akin. Inis na sabi ni Thunder sa mga dalaga. Wala siyang pakialam kung ang mga babaeng nasa harapan niya, ngunit hindi niya kayang magbulag-bulagan na lamang sa mga nangyayari. Hindi deserve ng sister-in-law niya ito. At hindi lang maganda si Dr. Senaya Santiles, magaling pa itong doktor. Napagaling niyang lolo general sa sakit nitong iniinda sa paa. Si Dr. Zenaya din ang nag-perform ng surgery sa puso ng aking lolo. Bobo lang ang magpapaniwala sa sinabi ni Marigold sa inyo. Natatawang wika naman ni Luke. Nagsibulungan naman ang mga kaibigan ni Marigold. Hindi ba't sinabi sa atin ni Marigold na siya ang nagpagaling sa sakit ng general? Kasi nungalingan din pala yun. Bulong na tanong ni Margaret sa mga kaibigan. Hindi niyo ba alam na inggit itong si Marigold sa ate niya kung kaya't ginawa niyang lahat para masuspindi lamang ang kasal ng ate niya? Hindi na ako magtataka kung isa sa inyo ay kinakainggitan niya rin. Sa harap ay magandang pakikitungo pero pagtalikod ay sinisiraan na kayo. Hindi ba Marigold? Tiningnan ni Thunder si Marigold ngunit nakayuko lamang ang babae. Nakakuyom ang dalawang kamay nito na para bang handang suntukin ng sinumang taong lalapit sa dalaga. Hindi totoo yan, bulong ni Marigold sapat nang marinig ng lahat. Ramdam na ramdam ni Marigold ang mga nakakapasong titig ng lahat. Isa-isang nagsipag-atrasa ng mga kaibigan niya sa kanya at sa paglingon niya dito ay nandidiring mga matang sumalubong sa kanya. Kung hindi totoo yan, ipaliwanag mo sa amin ang lahat ng mga paninira mo sa kapatid mo. We don't tolerate this kind of attitude, Marigold. Nasa girls' code natin yan. Woman empowerment is our top-tier goal. Sobrang nagpaniwala kami sa mga paawa effect mo kung kaya't pangit din ang impression namin sa ate mo. Ngunit ikaw pala itong sinungaling at plastic. You don't deserve to be a part of our group. Galit na sambit ni Cyclops kung kaya't nagsipagtanguan naman ng grupo. Sa puntong iyon, uminit ang ulo ni Marigold. Sobrang galit na galit nang nararamdaman niya kung kaya't sumagot na siya. Di alisin niyo! Hindi ko naman kailangan ng grupo nyo. Kaya lang naman ako sumama sa inyo dahil sa sobrang laki ng followers nyo sa social media. Hindi ko naman talaga kayo tinuring na kaibigan eh. Mga hampas lupa. Magsama-sama kayo sa impyerno. Mga tonta. Sigaw ni Marigold at sa sobrang galit ay napa-walk out ang dalaga. Napapailing na lamang ang dalawang binata dahil sa inasta ni Marigold. Akala nila ay marirealize ng babae ang kamali ang ginawa nito, ngunit ito pa talaga. Ang galit na galit. Nakaka-amaze talagang ugaling meron kay Marigold. Anak siguro ng demonyo dahil sa sobrang kasamaan. Nagsihingian naman ng sorry ang mga kababaihan sa dalawang binata. Tumango na lamang ang dalawa at nilibre ng isa pang bucket ng birang birthday celebrant. Shit! Sigaw ni Marigold at pinagtatadyakan ng gulong ng kotse niya. Rinig na rinig niya ang bilis niyang paghinga. Dahil sa sobrang pagkayamot, hindi niya malang naipagtanggol ang sarili niya. Kung sana'y walang dalawang lalaki yun eh di sana nakalusot pa siya. Kung sa bagay, hindi naman kawalan ng grupong yun sa kanya. Nakikipagplastikan lang naman nga siya sa mga ito dahil ang tanging pakay niya ay ang milyon-milyong followers ng mga to. Tumawa siya naman napakalakas saka pumasok sa kotse. Hinigpitan niyang paghawak sa manibela ng kotse niya saka siya napahinga ng malalim. Ang pagkamuhi sa puso ni Marigold ay nadagdagan pa. Zenaya! Sinaya! Paulit-ulit na sinabi ni Marigold ang pangalan ng ate niya sa kanyang isipan. Simula nang dumating ang Zenaya na yon ay nawala na sa kanyang lahat. Magulang niya,
kaibigan niya at higit sa lahat ang long-time crush niya. Zenaya, humanda ka sa akin. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. So, saan na tayo ngayon? Tanong ni Zenaya kay Joaquin habang nasa loob ng sasakyan at bumabiyahe. Let's go to our house. Sambit ni Joaquin kung kaya't napataas ng kilay si Zenaya. House? Kasama si ng Mrs. Anderson? Umiling si Joaquin. Bakit? Gusto mo ba doon? Tanong pa nito. Hindi naman siya ganon. I'm just worried about her. Ano na lang ang sasabihin niya sa atin? Nagpakasal tayo nang wala silang alam at for sure, alam na nito dahil pinost mong larawan nating dalawa. Nakangusong sambit ni Zenaya kung kaya't natawa ng mahina si Joaquin. I don't care what people say. I only care about you. Wala namang magagawa ang mom sa kagustuhan ko. Gusto kong pakasalan ka kaya naman tanggapin niya lang ang desisyon ko. Okay, so saan nga tayo ngayon? Ulit pang tanong ni Zenaya. Nag-expect siya na may pa-dinner date ang binata. Siguro hindi to nag-prepare. Sa bagay, madali ang wedding naman ang ginawa nila. In our house, babe. Hindi ka nakikinig sa akin. Bulong ni Joaquin kung kaya't napanguso sa Zenaya. Sa isip-isip niya, ano naman ang gagawin nila doon, ngunit sa kabilang banda, gusto niya ring makita ang sinasabing bahay ni Joaquin. Ilang minuto rin silang nagbiyahe nang makapunta sila sa isang malaking bahay. Simple lamang ito, ngunit napaka-eleganteng tingnan. Nang makapasok sila sa loob ay sobrang namamanghang mata ni Zenaya. Ito ay sa vintage house at puno rin ng painting, bagay na nagustuhan niya. Do you like it? O baka gusto mong palitan ng design ng bahay natin? Kung anong gusto mo, willing akong palitan ito. Napailing si Zenaya sa sinabi ni Joaquin. This was her fucking dream house at itong pinakita niyang design kay Joaquin noong nasa US pa sila. How? Paanong napalingon siya kay Joaquin? Namumula na rin ang kanyang mga mata. Recently ko lang nalaman na meron pala akong pinatayong bahay dito. Nakalimutan ko na rin kung kailan yun at hindi ko na matandaan dahil siguro sa dami ko ring ari-arian sa Pilipinas. Sana magustuhan mong bahay natin. Akala niya natandaan na nito ang tungkol sa kanya, ngunit hindi pa pala. Umasa siya doon ng very slight. Napakagat siya sa labi. Bahay natin, napakagandang pakinggan yun mula sa bibig ng binata. Unti-unting napaluha ang dalaga saka mabilis na yumakap kay Joaquin. Gustong gusto ko to. I'm so happy, Joaquin. Saad niya sa binata kaya nakita niyang pangisi nito sa kanya. I have prepared something special. It's a simple dinner date. Tara sa dining table. Hinawakan naman ni Zenaya ang wheelchair ng binata at pumunta sa dining table. Kitang-kita ni Zenaya ang napakaraming putahe ng pagkain sa mesa. Ganito ba ang simpleng dinner date nila? Parang dose-dosenang tao ang kakain sa mesa. Ang dami naman ng hinanda mo, Joaquin. Napakamot ng ulo si Joaquin saka nagsalita. Well, hindi ko kasi alam ang paborito mong pagkain kung kaya't nilahat ko na. Sorry. Labis ang saya ni Zenaya sa sandaling yon. Masaya silang kumain ni Joaquin sa hapagkainan at nagkwentuhan ng mga wala namang kwentang bagay. Para silang bumalik sa nakaraan at halos tumatawa lamang sila buong kainan. Simula nang ikasal sila ni Joaquin ay naging malapit ng lalaki sa kanya at hindi na ito nahihiya kahit papaano sa kanya. Now, let's go for a bath. Nanindig ang balahibo ni Zenaya nang marinig ang bulong ng binata sa kanyang tenga. Hindi naman makapaniwalang dalaga sa sinabi ng binata sa kanya. Akala niya ay nagbibiro lang ito. Naghintay siyang tumawa at sabihing prank lang yun. Ngunit nabigo siya. Nanatiling seryoso ang ekspresyon ng binata. Wala namang nagawa si Zenaya kung hindi ang sumunod sa binata. Is this a honeymoon? Biglang nakaramdam ng excitement ang dalaga. Well, hindi na siya magpapakipot pa dahil asawa naman niya ang lalaking kasama niya. Nauna nang pumasok si Joaquin sa banyo habang si Zenaya pinoproseso pa rin ang mga nangyayari. Hindi talaga siya makapaniwala na yayayain siya ng binata, gayong alam naman nilang kondisyon nito. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pumasok sa banyo. Nakita niyang lalaking naruroon na sa bathtub, nakalublob ang hubad nitong katawan kung kaya't hindi niya makitang nasa loob ng tubig. Namumungay ang mga mata ni Joaquin. Strip, dumilim ang mata nito kung kaya't bigla siyang kinabahan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Halos mapatili siya dahil sa titig ng binata sa kanya. Para bang bumalik ang confidence ni Joaquin. Hindi na rin siya nito palaging nakayuko.
Walang nagawa si Zenaya kung hindi dahan-dahang hinubad ang puting dress niya, pati ng bra niya at panty. Lumapit siya kay Joaquin sa kasalukuyang tinititigan ng kanyang katawan. "Come here, babe." Namamaos na saad ni Joaquin sa kanya. Umupo si Zenaya patalikod sa binata at napasandal siya sa dibdib nito. Maya-maya lang ang mga kamay ni Joaquin ay nagsimulang lumakbay sa iba't ibang parte ng kanyang katawan hanggang sa napunta ang palad nito sa kanyang malulusog na dibdib. Ang magaspang at malaking kamay ng binata ay dahan-dahang minamasahe ang kanyang malulusog na dibdib. Naramdaman din niya ang namamasang halik na ginawad ni Joaquin sa kanyang balikat. Napapikit si Zenaya dahil sa sobrang kiliti. "Napakaganda mo, Mrs. Zenaya Anderson." Bulong ni Joaquin sa gitna ng halik nito. "Joaquin," ungol ni Zenaya at sa sandaling yun, nanginginig man, humarap agad si Zenaya sa asawa sa kanapangisi. Hindi napigilan na halikan ni Zenaya si Joaquin sa labi kahit siya ay nagiinit na rin. Your member." Natawa ng mahina si Joaquin sa kanapatango. "That means okay nang sakit mo?" Kunot noong tanong ni Zenaya sa lalaki. "Hindi pa rin dahil hindi ako nagkakaroon ng morning erection. Pero kapag kasama kita, nagkakaroon ako. Iba talagang epekto mo sa akin, babe." Masiglang sambit ni Joaquin sa asawa. Bakit? Bakit hindi mo sinabi to sa akin?" Nakangusong saad ni Zenaya kay Joaquin. "I'm sorry, I was so shy too." Nang marinig yun ni Zenaya, mabilis niyang ginawaran. Nang halik ulit si Joaquin. Nagtagal ng halikan nila ng ilang minuto at si Zenaya nang nagputol nito. "Next time, huwag ka nang mahiyang sabihin lahat sa akin to. I am your doctor and especially I am your wife. Kaya karapatan kong malaman lahat na nangyayari sa'yo. Naintindihan mo ba, Mr. Anderson?" Tanong ni Zenaya sa lalaki kaya napatangu-tangong binata. "Now shall we?" Sagot ni Joaquin at nagsimulang halikan sa Zenaya. At ilang saglit pa ay mabilis nakaraos si Joaquin. "Sorry, madali ako nakaraos." Malungkot na saad ni Joaquin sa asawa kung kaya tumingin si Zenaya sa kanya ng seryoso. Naramdaman din ni Joaquin na paunti-unti nang lumalambot ang sa kanya. Hindi naman nakapagsalita si Zenaya bagkus sinalikan lamang nito ng mariin si Joaquin. Namumungay ang mga matang ngumiti at nagsalita. "It's okay, babe. Naintindihan ko naman. This is normal lalo na't first time mo. Simula nung naaksidente ka. And I am really happy na may progress ang treatment na ginawa ko sa'yo." Niyakap ni Zenaya ang binata na sobrang higpit. Natunaw naman ang puso ni Joaquin dahil sa sinabi ng asawa. Ngunit may agam-agam pa rin sa isip niya. Hindi niya mapigilang mapasabi sa isipan. He was not her first. Hindi siyang nakauna kay Zenaya. Sino kaya? But it doesn't matter anyway. Tanggap niya sa Zenaya kahit ano pa ito at kahit hindi siyang nakauna sa dalaga. Mahal na mahal niyang asawa at alam niyang may nararamdaman din ito sa kanya. Yun lang ang mahalaga sa kanya. Wala siyang pakialam kung ilan man ang naging kasintahan ni Zenaya. Ang mahalaga ay pagmamay-ari na niya ito at asawa. Hanggang kailan kaya mananatiling walang alam si Kit Joaquin sa nakaraan nila ni Zenaya? At ano na ang mangyayari kay Marigold ngayong unti-unti nang lumalabas ang tunay niyang kulay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.